let's all be mindful of the presence of God. Hallelujah. Echo ng Pastora Curie. Good afternoon, everyone, and welcome. Welcome, Pastor Gloria, and welcome to our online viewers all over the world. Are you happy today? Amen. We're so glad to have you, everyone, here today as we gather to worship and fellowship together. We extend a warm welcome to everyone. And also today is Father's Day. Let us greet all the fathers. Say Happy Father's Day. Happy Father's Day. And don't forget in Isaiah 9:6, Jesus is our everlasting Father. Amen? Amen. Let us worship together and experience the joy of being in God's presence and be blessed by the word of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay natin. No? So let me read Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He make me to lie down in green pastures. He lead me beside the still waters. He restored my soul. He lead me in the paths of righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou prepare a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup run over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. God bless the reading of the scriptures. Amen. After po sa inyong lahat, let us pray for sa thanksgiving to the Lord. Lord, we thank you for your endless grace and mercy. Thank you for the gift of life, for every answered prayer, and even for the triumphs that strengthen our faith. We are grateful for our church family, for the love that binds us, and for the purpose you planted in each of us. May our hearts always be filled with gratitude, not just today, but every day, all glory and praise. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Meron po mong pagka-testimony. Pwede na po tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Handa na po ba kayo magpuri sa Panginoon? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mahal mo ba ang Lord? Yan. So, dapat purihin mo siya. Sabihin mo sa Lord, blessed be your name, O God. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, worship the Lord. Worship the Lord. And serve Him only. And serve Him only. Purihin siya. Purihin siya. Siya lang ang karapat-dapat na pagpurihan. Amen. So, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Handa na ba po kayo magpuri sa Panginoon? Shout to the Lord, all you people. Clap your hands and sing. Lift up your voices to the Lord. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon.
the name of the Lord Most High. Holy is the name of the Lord, holy. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord Most High. Taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Glory! Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord Most High. Habang buhay, pupurihan ka. Habang maglilingkod sa'yo. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Iaalay. Mahal na mahal ka, Panginoon. Mahal na mahal ka, Panginoon. Kailanman hindi ka ipagpapalit, pagkat sa piling mo lagi. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Praise you, Jesus! Ikalakbang niyo ang kanyang Diyos. Dahil yet while we are sinners, hindi niya tinignan ang karumihan natin. Mahal niya tayo. Habang pupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Iaalay, Jesus! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman hindi tayo magpapalagay.
pupurihan ka. Habang hiling ko sa'yo, habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, sabi mo sa Panginoon, habang buhay, habang hinihingahan ka ng Panginoon, ang hininga mo ay hindi sa'yo. Habang buhay, pupurihan ka. Habang buhay, piling ko sa'yo. Habang buhay, ibig ko sa'yo iaalay. Softly, sabihin mo sa Panginoon, mahal mo siya. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di kita ipapabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Thank you, Lord. We worship you. Worship the Lord, all you people, so that He will bless your food and water. Hallelujah. Rebuke any spirit that is here right now that will hinder us from worshiping God. We worship you, O God, because you are our God. We worship you in spirit and in truth. We believe you are with us. Forgive us our sins, O God. Forgive us from any wrong thought or deed or anything that we have committed that is an abomination to you. Iniluluhod namin, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Tinatanggap po namin, O Diyos, na wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. Empower us, O God, and hear our prayer today. Hear our prayer. We are your children. We've gathered here today. Gathered here. Hear our cry. We need your mercy. We need your grace today. Hear us, Lord, we pray. Pikit po natin ang ating mga mata. Who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we
Forgive our sins, we pray. Though our sins is as red as scarlet, if we confess our sins, you said it in your word, you are faithful and just to cleanse us from all our sins. And you will make us, our hearts, as white as snow, Father God. Reveal unto us any sin. Pakita mo sa amin, Panginoon, kung ano man yung kasalanang inaalagaan namin sa aming puso. Pakita mo sa amin, Panginoon, kung ano man yung kasalanan na inaalagaan namin sa aming isip. Create in us, O God, a clean heart. And restore unto us the joy of knowing you. Forgive us our sins and pray. Forgive us our sins and pray. We worship you. Hallelujah. We give you praise. Heavenly Father, we lift up our worship service to you, O God. I pray for every spirit that is here right now, young men, old men, alike, O God, women and children. I pray for all the fathers, O God, all the providers, O God. I lift you up our congregation. I lift you up our pastor, O God, who's going to bring the message today, O God. I pray, O Lord, that you enlighten us by your Holy Spirit to receive from your word. This I pray in Jesus' name, and God's people say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano tayong lahat po ay makaupo? May I call on the one who will give the exaltation for the tithes and offering. Magandang hapon po sa ating lahat. Dadako naman tayo sa ating tithes and offerings. Ang sabi dito sa 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided into your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Hindi lang po dapat tayo ay laging tumatanggap, kundi nagbibigay din po tayo. Manalangin po tayo saglit. Yung po tayo ng ating mga ulo. Dear Heavenly Father, we come before you today with grateful hearts, recognizing that every good and perfect gifts from you. We thank you for your abundant blessings and provisions in our lives. As we return a portion of what you have given us, we trust that you will provide for all our needs and bless these tithes and offerings. May they be used wisely to further your kingdom and bring glory to your name. We pray that you will empower us to give cheerfully and generously, knowing that you love a cheerful giver. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Handa na po ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Palakpakan niyo po ang Panginoon. Yan. Yan. Welcome po. Sabihin niyo po sa katabi niyo, welcome. I am glad you are here. Yan. Okay. So, our guest pastor, preacher for today is very, very dear pastor of mine. Siya po yung nagkasal sa amin ng asawa ko. Yan, that was 2000 and, ang tagal na, no? Hindi, 2003 namatay asawa ko eh. So, 1997, I think. Ang tagal na. So, ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, please give a warm God bless you to Pastor Isaiah Presbitero. Thank you, Pastor Bina. Since today is Father's Day, so the Lord has led me to preach on the topic, the Father Heart of God. So ang ating pong text for today is found in Luke 15:11 to 32. Sino po sa atin na nakakaalam ng kwentong ito? The story of the prodigal son. Pero hindi po tayo magpo-focus sa prodigal son. Magpo-focus po tayo doon sa the Father. The Father who is full of compassion, full of love, and full of grace. Hindi po yung Mother ang full of grace. Ang full of grace po ay ang ating pong Heavenly Father. Sabi mo dito, everyone loves a good story of reunion, restoration, and reconciliation. Kapag nakapakinig po kayo ng story ng mga mag-anak na nagkakaroon ng pagtitipon-tipon, o kaya ng isang bata na naligaw ng landas, and then na-restored, nagkaroon ng reconciliation, di po ba masaya pong pakinggan ang ganitong mga story? So, ganoon din po si Jesus, meron siyang isang story na sinabi po doon sa kanyang mga hearers. Hindi naman po para entertain sila, but to reveal the deepest nature of God Himself. So, the parable of the prodigal son is not primarily about the son, but about the Father, the compassionate. Ito pala kayo nakakapalo. Itong kwento po ito, hindi lang po ito tungkol sa prodigal son, but primarily about the Father, the compassionate, loving, and forgiving Father, who reflects God's heart for each one of us. Kaya po sa araw nito, let's discover His love for the lost, His longing for the repentant, and His abundant grace for all who come to Him. Ready na po ba tayo? Are we ready now to discover His love for the lost, His longing for the repentant? Pastor, excuse me po. Meron po doon. Yes. Thank you. Yan po. Ay, wala natuklasan na meron pala doon sa harap. Opo. Nagiging pa ako ng lingin. Meron pala doon sa harap. Thank you, Pastor Rabin. Opo. Ibig sabihin niya, matagal na ako hindi nakabalik dito. Parang naging stranger na uli ako. Pero hindi naman stranger in the night. Stranger in the daytime. So today, we will discover His love for the lost, His longing for the repentant, and His abundant grace for all who come to Him. So una pong tingnan po natin, yung pong sinasabi po sa verses 11 to 13, yung pong mapait na pagpapalaya ng ama sa kanyang bunsong anak. Kasi yung pong bunsong anak ay masyado pong demanding. Buhay pa yung tata niya, hinihingi na yung mana. Kung kayo po yung magulang, ano po mararamdaman ninyo? Buhay pa kayo, hinihingi na yung mana nyo.
Parang di lang diretsang masabi, di po ba? Mamatay ka na sana. Para makuha ko na yung mana ko. Pero sa kabila po noon, nakita po natin na the younger brother of them said to his father, "Father, give me the portion of goods that falls unto me." Sorry. At nasa live application na natin. Yan po. Mahirap yung dalawang ko eh. Dito ako, tapos dyan eh. Doon ka na lang, Pastor. Doon na lang. Ang alam kong multitasking sa call center lang eh. Kasi dati rin ako nagtrabaho sa call center eh. Nagma-multitasking. Nagkakuha ng call, nagkuha ng computer. Dito pala, mayroon din pala multitasking dito. Oo. Sabi po sa verses 11 to 13, basahin nga po natin. 1, 2, 3, And the younger brother of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. Ayan po ka, yan po pinakang verse mismo. Verses 11 to 13. And he said, A certain man had two sons. para man makapagpahinga ako, kayo And the naman younger magbabasa. of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his little. And not many days after the Dahil lang po, nalanghalian na po ba kayo? Mamaya naman po, meron tayong merienda dito. Ay, hapunan pala. Hapunan. Sige po. Verse 13. And not many days after the younger son gathered all together and took his journey to a far country, and there wasted his substance. Okay, praise the Lord. So, ang makikita po natin dito, kahit po masakit doon sa ama, yung hinihingi ng kanyang bunsong anak, ay pinalaya niya pa rin. The father honored the son's request, knowing the risk that are involved. Alam po niya na yung anak niya ay bata pa. Kung meron kayong anak na pamanahan nyo ng milyon-milyon, palagay nyo, mapapabuti yung anak ninyo? Kapag hindi pa po siya marunong mag-manage ng ganong kalaking kayamanan, hindi po kabutihan ang idudulot ng kundi alam po natin na pwedeng kapahamak niya. Lalo na po kapag lumaki siya na walang good Christian value sa tahanan. So masasabi po natin na ang Diyos po ay binibigyan niya tayo ng free will. Kahit na alam niya na maaaring gamitin po natin sa mali yung mga pagpapala na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. In Deuteronomy 30 verse 19, ito na po sinasabi po ng Biblia. Sabi po ng Panginoon, sa pamagitan po ni Moses, I call heaven and earth as witnesses today against you that I have set before you life and death, blessing and cursing, therefore choose life, that both you and your descendants may live. Sabi sa katabi mo, choose life. Sabi ng Panginoon, I set before you life and death, blessing and cursing. Pag tayo po ay pinagpili, ano pong pipiliin natin? Blessing o cursing? Siyempre po, at tao po laging blessing. Piliin mo, langit, impyerno. Sabi lang, hindi ako impyerno, purgatorio na lang. May problema po, walang purgatorio sa Biblia eh. Dalawang lugar lang po. Pag tayo po ay pinagpili, life and death, siyempre life. Thank you, Lord. Kasi yan nga po ang pinarito ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I have come that you may have life and life more abundantly. So ang author po ng death ay walang iba kundi si Satan. Kaya sabi ng Panginoon, kinakailangan po na tayo po ay maging matalino sa ating pong pagpipili. Pero sabi po ng Biblia, huwag natin gagamitin yung ating free will, yung ating freedom para po pagbigyan yung kalayawan ng ating laman. Do not use your freedom to gratify the flesh. Sabi po sa Galatians 5:13, For
You, brethren, have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. So marami po mga Kristiyano, sabi nila, ako ay pinalaya na. Kaya kahit anong maisipan ko gawin, pwede kong gawin. Hindi po ganun ang konsepto ng kalayaan na tinanggap natin sa Panginoon. Tayo po ay pinalaya mula po sa kasalanan, mula po sa kaguluhan ng buhay, mula po sa kahirapan, para po tayo ay maging alipin. Parang paradox din po ba? Pinalaya ka na, tapos alipin. Paano ka magiging malaya kung alipin ka? Alipin po tayo ng katuwiran at ng kabanalan. Yung pagpapalipin natin sa Panginoon, meron po yung kahantungan na buhay na walang hanggan sa piling niya, sa bayan na langit na nihanda ng Panginoon sa atin. Ano po sunod dito? Hindi po pinipwersa ng Diyos ang ating pagsunod sa Kanya. Hindi po tayo ginawang robot ng Panginoon. Pwede kang susian kung saan pag-linggo, ka, dapat simbahan ka. Pag Biyernes, dapat nasa Bible study ka. Pag Merkules, dapat nasa prayer meeting ka. So hindi po tayo pinipilit ng Diyos sa sumunod. God is not forcing obedience. Pinahipentulutan po niya tayo na tayo pumili. Pero ang bawat pagpipili po ay may consequences. May consequences po ang bawat pagpipili. Kung piliin po natin ang daan na maluwag, kasi po sa daan na maluwag, kahit ano, pwede dun eh. Susuray-suray ka, pwede dun kasi maluwag nga eh. Pero sabi naman ng Panginoon, ang dulo naman noon ay kapahamakan. Yung daan naman na makitid, bagamat mahirap, pero sabi ng Panginoon, ang dulo naman noon ay buhay na walang hanggan. So pinapapili tayo ng Panginoon. Sa Biblia po, maraming instance na pagkakataon na ang mga tao po ay pinapili ng Panginoon. Sabi ni Joshua sa kanyang mga nasakupan, choose this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. So ang application po dito, let us be wise stewards of our God-given freedom. Yung pong younger son, alam po natin na ang pinili niya ay sundin yung kanyang sariling kagustuhan. Na alam po natin na yun ay nagdulot ng pagkasira po ng kanyang buhay. Pero sa kabila po noon, sabi po ng Biblia, ang ama ay matyagang naghintay sa pagbabalik ng kanya pong anak. Mabasa po natin yan sa verses 14 to 20. Mabasa po ulit tayo, verses 14 to 20. Nakasan po natin kasi malakas yung ulan eh. Para mas paradig po natin. Ready? 1, 2, 3. But when he had spent all severe famine in that land, and he began to be in want, Then then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. 16. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. Mabasa po natin dito na the father did not chase after the son. Hindi po hinatol-hatol ng ama yung kanyang anak. Hindi po ba may mga tatay, may mga magulang na sa sobrang pag-i-spoil sa kanilang mga anak ay yung mga anak na nasusunod. Ako minsan, pag nagmamaktol yung mga anak,
ay sinusuyo-suyo, hinahabol-habol. Ha? So sabi po dito, the Father did not chase after the Son, but patiently waited for Him. Matyaga po naghintay ang Ama sa pagbabalik ng kanyang anak. Pinapakita po ng Panginoon dito na hinahayaan niya, pinapaintulutan niya na ang tao po ay dumating sa punto ng brokenness o yung rock bottom. Kapag talagang sumadsad yung kanyang buhay, sa kanya lang maalala na siya ay magbalik loob sa Panginoon. Pero kahit pa po gano'n, ang Panginoon ay hindi po siya nagtataboy ng sino mang tao. Sabi po sa 2 Peter 3:9, basahin po natin, sabi po ng Panginoon, at sabi po ng Bible, The Lord is not slack concerning His promise, as some count as slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Pwede ba kami mag-duet yung pastoran din? Pwede tayo mag-duet. Sabi po na iba, matagal ko lang narinig yan na magbabalik ang Panginoon, babalik si Kristo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya akala ng iba, ang Diyos ay mabagal, makupad sa pagtupad ng kanyang pangako. Katulad po ng iniisip ng marami. So sabi po ng Biblia, God is long-suffering. Mahaba po ang kanyang pasensya. Mahaba po ang kanyang pagtitiyaga. Ano pong reason? Because He is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. As much as possible, ang gusto po ng Diyos yung 9 billion. Kasi po ang populasyon ng mundo ngayon ay 9 billion na. 9 billion. Buong mundo. Hanggang maaari, ayaw niya na merong mapahamak. As much as possible, sabi po ng Biblia, He is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Pero alam po natin, kung sabi po ng Biblia, akaunti lang po maliligtas. Praise the Lord. Praise the Lord. Pero kailangan pa rin po natin yung pangaral ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sapagkat nais po ng Diyos ang tayo makarinig ng kanyang salita. Para ang mga salitang napapakinggan nila, yun po ang pagbabatayan ng Diyos sa kanya pong huling paghatol sa mga tao. Sabi po sa Isaiah 30, verse 18, The Lord waits to be gracious. Ang Panginoon po ay matyaga naghihintay upang ibigay sa atin ang kanyang biyaya. Basahin po natin, verse 18, Isaiah 30, verse 18, Therefore, the Lord will wait that He may be gracious to you, and therefore He will be exalted, that He may have mercy on you. For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for Him. Ano po sabi ng Biblia? Ang Panginoon ay lagi naghihintay na ang mga tao makasalanan ay magpaliglob sa Kanya upang ay bigay niya yung Kanyang biyaya, the grace of God. Sabi po dito, that He may have mercy. For He is a God of justice. Mapalad ang lahat ng mga umaasa sa Panginoon. Blessed are those who wait for Him. Ayaw po ba kapag tayo ay hinihingi sa Panginoon? Ayaw po ba ay nataga naghihintay ang ating hinihingi sa Panginoon? O gusto natin, Lord, ibigay mo kagad sa akin. Lord, hinihingi ko to. Give it to me. O sabi po ng Biblia, blessed are those who wait patiently. Then again, in Revelation 3:20, ang Panginoon po ay hinihingi ang kanyang salita. Siya po ang
Panginoon, go into all the world and preach the gospel. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Sabi ng Panginoon, go into all the world and make disciples of all the nations. Kinakailangan po tayo na magbahagi ng salita po ng Panginoon. Pag sila po ay napunta sa loob ng banal na sambahan ng Panginoon, makakarinig po sila ng salita ng Diyos. They will hear the voice of God sa pamagitan po ng mga messenger na ginagamit ng Panginoon. Kami po ay mga messenger lang po ng Panginoon. God speaks through the pastors and the teachers na ginagamit niya para po maging daluyan ng kanyang salita. Kasi hindi naman po direkta magsasalita ang Diyos sa tao eh. Pag ang Diyos po nagsalita, direkto sa tao. Nung panahon nga po ni Moses, takot na takot yung mga tao. Ayaw po nilang mapakinggan ang tinig po ng Panginoon. Kaya sabi po ng Biblia, if anyone hears my voice and open the door, I will come into him and dine with him, and he with me. Saka lang po siya may kipag-fellowship. Madalas po nung ginagamit sa personal evangelism itong verse na ito eh. Pag na-present po na yung problema ng kasalanan ng tao, yung penalty ng sin ng tao, pero mahal siya ng Diyos, at dahil ng Diyos na siya po ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Dito po sa bandang huli, bibigyan mo siya ng invitation. Sasabihin mo sa kanya, sabi ng Panginoon, siya ay nakatayo sa pintuan ng iyong puso, kumakatok. Kung pagbubuksan mo siya, narinig mo ang kanyang tinig, pagbubuksan mo siya, siya ay papasok sa iyong buhay at magigisalong kasama mo. So the presence of God is not a permission to wander. Ang pagkikigapo ng Panginoon ay hindi paintulot upang ang tao ay gumala-gala. It is an opportunity to repent. Don't delay your return to the Father. Isa po, meron ako narinig na kwento at tungkol po sa kalabaw at sa usa. Sino po nakarinig ng kwentong ito? Kasi po yung usa, alam po naman, pag wala po yung, pag hindi po nakakulong, pag-gala-gala yan eh. Dadaanan po ng usa yung kalabaw. Yung kalabaw po nakatali. Dahil siyempre, meron siyang amo. Pag-aari siya ng kanyang amo magsasaka. Sabi niyong usa, uy, kalabaw! Ba't malungkot ka? Kawawa ka naman. Lagi ka na lang nakatali dyan. Lagi ka na lang inaararo ng amo mong magsasaka. O, tignan mo ako. O, ba't di ka gumaya sa akin? Ako ay malayang-malaya. Nakakagala ko kahit saan-saan. Sabi ng kalabaw, mas mabuti na ito na ako ay merong amo, meron akong Panginoon. At least safe ako, ligtas ako rito sa piling ng aking nagmamayari sa akin. Sabi ng usa, bahala ka sa buhay mo. Umalis na po yung usa. Gumala-gala na naman. Tapos nakarinig po ng putok, yung kalabaw, bang! Nakarinig po siya ng putok. Buti lang, walang bumagsak na santol dyan. Huwag na bumagsak na santol dyan, parang putok yun eh. Narinig nyo na po yun, isa kayong sumambang ito, bumagsak na santol, parang pumuputok. Nakarinig po siya ng putok. Pagkatapos, nakita po ng kalabaw, yung usa, pasan-pasan ng mga ngaso, ng dalawang mga ngaso. Yung pala, yung usa, nagala-gala sa gubat, nabaril na po ng hunter ng mga ngaso. Napailing na lang yung kalabaw. Sabi niya, yan ang hirap ng walang Panginoon. Kaya pag isang Kristiyano po, paggala-gala, at tayo pong kumailalim sa pamamahala ng Panginoon, sigurado po, meron pong kalalagyan ang kanyang buhay. So the presence of God is not permission to wander. It is an opportunity to repent. So don't delay our return to the Father. At yan nga po ang ginawa ng bunsong anak na ito. Makikita po natin yung maalam na pagtanggap ng Ama
sa kanyang bunsong anak. Verses 20 to 24, God runs to restore. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion on him. Okay, basahin ko natin Luke 15 verses 20 to 24. Ready? Go. But when he was still a great way off, his father saw him, had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no longer worthy to be called your son. So, ano po sagot ng tatay? But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. So ano po makikita natin dito? Kasi po, maalab po yung pagtanggap ng ama sa kanyang bunsong anak na talagang nagsariling landas. Malayo pa. Siguro po lagi nag-aabang yung tatay niya sa kanila pong bahay. Siya po ay laging umaasam-asam na isang araw babalik ang kanyang anak. Malayo pa po yung kanyang anak. Imagine po nyo, nakita po ng ama. Pasilin niyo po ang mga verbs dito. The father saw him, had compassion. The father ran, fell on his neck, niyakap ng mahigpit. Tapos sinalikan niya yung kanyang anak. Kung kayo po ay mayroong anak na matagal na nawala sa inyo, hindi po ba ganun din po ang gagawin ninyo? O yung mga kabataan dyan na wala pang anak, pero balang araw magkakaroon din po kayo. Kung meron kayong anak na medyo naligaw, ng sariling landas, di ba kapag bumalik, sabi nga nung iba, yung aso nga hinahanap yung anak pa kaya? Di ba pag nawala yung aso, nawala yung alaga mo, hinahanap po natin. Nagpo-post pa tayo ng mga poster, kaya pag nahanap niyo po itong alaga ko, pakitawagan lang po ko sa ganitong number. O kaya po nagpo-poster sa Facebook, di ba? Lalo kapag yung aso mo, may mga lahi. Ano ba yung mga aso, mga mamahalin ngayon? Ano ba mga... Si Pastor Rabina yata, meron siyang breeder ng mga aso eh. Ha? Labrador. Ano ba, mawalan ka ng alagang Labrador. Ay magkano isa niyan? Siyempre hahanapin mo yan kasi merong halaga eh. Lalo po yung anak. Hindi po ba? Sabi na iba, bakit? Madali bang magkaanak? Kaya nung malayo pa yung anak, nakita po ng ama. Siya po ay sabik na sabik, nagkaroon ng habag. Patakbo sa lubong. Tumakbo yung ama, niyakap, hinalikan. Kaya sabi ng anak, Ama, ako nagkasala laban sa langit at laban sa iyo. At hindi na ako karapat-dapat katawagin anak mo. Pero ano po sagot ng ama? Ano sagot ng ama sa kanyang mga alipin? Bring out the best robe and put it on him and put a ring on his hand and sandals on his feet. Bring the fatted calf, dalhin dito pinakamangguya, katayin, kumain tayo at magdiwa, magala. Sapagat ang aking anak ay patay at siya ay nabuhay na muli. Siya ay nawala at siya ay nasumpungan. Kaya po ba alam natin yung kanta na Amazing Grace? How sweet the sound. Hindi po nakakalam ng kantang yun. Amazing Grace. Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch. Ano ba yung wretch? I-google nyo kung ano yung isipin ng wretch. Yan po yung tao na talagang wala nang kapag-apag-asa.
that save a wretch. Wala pong pag-asa ang tao, hiwalay kay Kristo. Mapapahamak po doon sa walang hanggang kaparusahan. Kaya sabi ng Ama, ang aking anak na patay ay muling nabuhay. Siya ay nawala at siya ay nasumpungan. Kaya sila po ay nagpasimulang magkaroon ng pagpiriwang. So, ano po makikita natin dito? The Father ran, embraced, and restored His Son fully. God eagerly welcomes every repentant sinner. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang lumalapit sa akin, sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ang Diyos po ay hindi po nagtataboy. Hindi po siya nagtatakwil ng tao. At tunayan, sabi ng Panginoon, come unto me, all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. Yan po ang imbitasyon ng Panginoon. Ano po sabi sa Psalms 103, verses 8 to 13? Because God is merciful and gracious, slow to anger, abounding in mercy, He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. Hindi po nananatili ang galit ng Panginoon. Alam po natin, nagalit siya noong panahon ni Noe, hindi po ba? Kaya po ginuna niya yung mundo. Kasi noong panahon po ni Noe, wala nang ibang inisip ang tao kundi kasamaan. Yung bawat kaisipan niya, yung bawat thought sa kanyang puso ay puro kasamaan. Kaya sabi ng Panginoon kay Noe, gugunawin ko ang sanlibutan. Kaya Noe, gumawa ka ng arka, baka ng daon. Pero po sabi po ng Biblia, ngayon ang Diyos po ay mabagal na sa pagkagalit at hindi po nanatili ang kanyang galit magpakailanman. Hindi niya tayo pinakitutunguhan. Pinakitutunguhan ayon po sa ating mga kasalanan. Hindi rin po tayo pinaparusahan ayon po sa ating mga kasalanan. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganoon din po kataas ang kanyang habag sa mga may pagkatakot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganoon niya inalis ang ating mga pagsalansan mula sa atin. Kung paano ang isang ama ay nahahabag sa kanyang anak, ganoon din naman ang Panginoon ay nahahabag sa mga may takot sa Kanya. Yung po napakagandang talata ito na pwede po natin panghawakan. Bakit po hindi nagalit ang Diyos sa atin? Bakit po hindi nagalit ang Diyos sa atin? Sabi po ng Biblia, nung si Kristo po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, the Lord laid on Him the iniquity of us all. Ang lahat po ng kasalanan ng buong mundo ay kinarga ng Diyos sa dugo ang katawan ni Kristo. Nung si Kristo po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, dahil po sa pagtubos sa ating mga kasalanan, doon na po ikinarga ng Panginoon ang lahat ng kasalanan ng buong sanglibutan. Kaya di po ba sa pang-apat na salita ng Panginoon, the 7 last words on the cross, ang sabi ng Panginoon, my God, why hast thou forsaken me? Bakit ba ako pinabayaan? Hindi po matingnan ng Ama yung sobrang karumihan ng kasalanan na kinakarga ng kanyang anak sa pagtubos sa ating po mga kasalanan. Kaya ang Diyos po ay hindi na po galit sa atin. Pero kinakailangan po nating paniwalaan at tanggapin ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Para po tayo mapatawad sa lahat po ng ating mga kasalanan. And again, in the book of Micah chapter 7, 18 to 19. Basahin nga po natin. Medyo pa siya yata. Yan. God delights in mercy. Basahin po natin. Micah 7, 18 to 19. Sino daw po ang Diyos na katulad ng ating Ama na nasa langit, nagpapatawad ng ating mga kasalanan, pinalalampas ang ating po mga pagsalansan.
Hindi po niya hinahayang manatili ang kanyang galit magpakailanman. Sapagkat siya po ay nagagala na tayo po ay kahabagan. He will again have compassion on us and will subdue our iniquities. You will cast all our sins into the depths of the sea. Lahat po ng ating mga kasalanan ay burado na. Clean slate nung tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat ang kanyang banal na dugo ay mayroong kapangyarihan upang tayo ay linisin sa lahat po ng ating mga kasalanan. Ano po sabi sa 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive us of our sins. Sabi po ng Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Kinakailangan na po ng aminin natin. Sabihin po natin sa Panginoon kung ano po yung ating kasalanang nagawa. Hindi naman po natin may tatago eh. Meron po magkapatid. Gusto pa po na isang kwento? Meron po magkapatid na dumalaw sa kanilang lola dahil sa probinsya. Yung lola po nila, maraming alagang mga bibi, mga pato, mga itik. So yung pong lalaki, may tirador. May tirador. At practice ang tirador, na-tirador niya yung isang bibi at namatay. Ako tatakot siya. Kasi sigurado pagkagalitan siya ng kanyang lola. At nakita po yung kapatid na babae. Sabi ng anak na lalaki, anong kapatid na lalaki, "Hoy, huwag mo susumbong sa lola, ha?" Sabi ng kapatid babae, "Siyempre, hindi ko susumbong. Dahil sa kondisyon." Ano yung kondisyon? Lahat ng iutos ko, gagawin mo. Lahat ng iutos ko, gagawin mo. Sige na. Basta huwag ko lang susumbong nga, huwag malaman ni lola. Sige na. Tinawag sila ng lola. Nga po! Opo, lola. Oh, maghugas kayo ng plato. Tinignan nung kapatid ng babae yung lalaki. Oh. Alam na po kung ano ibig sabihin. Pag tinignan ko. Kahit hindi magsalita, alam na ano ibig sabihin. Oh. Ikaw maghuhugas ngayon. Kahit hindi po sabihan. Pag hindi mo ginawa, lagot ka. Susumbong kita sa lola. So yung lalaki, wala magawa. Hindi sumunod. Sumunod hanggang sa maraming mga utos, hindi po siya nakakaangal dun sa kanyang kapatid na babae. Kaya sa minsan ay napansin mo na kanyang lola. Bakit masyado kang aligaga? Hindi ka parang hindi ka mapakali. Sabi po ng lalaki kasi meron po akong nagawang kasalanan sa iyo. Kaya ako po ay laging napagdidiskitahan yung aking kapatid na babae. Na kung iutos nyo, lagi akong gumagawa. Kasi meron siyang bagay na pinahawakan laban sa akin. Ang sabi ng lola, ba't kayo mo lang sinabi? Akala mo hindi ko alam na natirador mo yung bibi na napatay mo? Sabi ng lalaki, matagal pala akong nadaya nito aking kapatid na babaeng ito. Bisag ganyan po tayo eh. Akala po natin, hindi alam ng Panginoon yung ating nagagawang kasalanan. Kaya kung minsan ay hinahayaan po natin ng kaaway, ay lagi tayo itinidiin sa mga pagkukulang, kahinaan natin na gagawa laban po sa Panginoon. Sabi po ng Biblia, let's just confess our sins. Admit. Sabi ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit with me. Si David po, nagkasala. Sabi kasi ni Propeta Nathan, you are the man. Yung nagkasala siya labang kay Bathsheba, di ba? Adultery na, murder pa, pinapatay niya pa si Uriah, si Uriah.
Kala niya, wala makakaalam. So sabi po ng Biblia, wala tayong may natago sa Panginoon. Kahit magtago ka pa sa kasulog-sulukang bahagi ng sanlibutan, hindi po natin maaaring may tago ang ating kasalanan. Kaya when he confessed his sin to God, doon lamang po siya nakaramdam ng tunay na kalayaan mula po sa kanyang guilt at sa kanyang condemnation. Yun po sabi ng Panginoon, confess your sins because God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Yun po ang life application. No matter how far we have gone, God's love reaches farther. His arms are always open to receive us when we repent. Repentance po is metanoia from the Greek word, meaning change of mind. Sabi po ng Biblia, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. And do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So yun po yung repentance ng metanoia, change of mind, renewing of the mind. So lagi pong bukas ang bisig ng Panginoon at tanggapin tayo kapag tayo po ay nagsisi. Yan po ang ginawa ng Ama sa kanya pong anak. Yung ang kanyang anak ay nagbalik loob. Sabi po ng Ama, bihisan siya. Lagyan ng singsing ang kanyang kamay. Lagyan ng sandalya sa kanyang mga paa. Dalhin ang pinatabangguya, atayin. Tayo ay magdiwang sapagkat ang aking anak na patay ay muling nabuhay. Ang aking anak na nawala ay muling nasuntuman. Pero meron po isang problema dito eh. The father's plea for reconciliation. Bakit po may reconciliation? Kasi po mayroong elder brother. Yung elder brother niya ay nasa bukid. Sabi nga po natin, Luke 15:25 to 32. Ready? 1, 2, 3. Now, 25, 28 po. ah, 28 yun na kami. 22 ba? Luke 15:25 to 32. Ha? Paatras po. 28 po yung nasa screen. Ako lang po yan. Typo error lang po yan. Never mind. 25 po yan. Luke 15:25 to 32. Yung po kanyang panganay na anak ay nasa bukid. Kahit na po siya ay anak, ang kanyang mentality para siyang alipin. Sob-sob sa trabaho, samantalang anak siya. Pwede naman siya nasa bahay na lang. At siya po ay talagang i-enjoy niya yung kanyang pribileyo bilang isang anak doon sa kanilang pamilya. Now his older son was in the field. As he came and drew near to the house, he heard music and dancing. Nung papalapit na po siya, nakarinig siya ng mga musika, tugtugan at ang sayawan. Kaya tinawag niya siya sa mga alipin at tinanong, anong ibig sabihin nito? At sinabi ng alipin, ang kapatid mo ay dumating dahil siya natanggap ng kanyang ama na ligtas at mapayapa. Ang iyong ama ay pinagpatay siya ng pinatabangguya. So ano po kaya naging reaction? Ano po kaya naging reaction? He was angry. Galit. But he was angry and would not go in. Ayoko pumasok. Galit ako. Yung ama ang nanuyo, sinuyo siya, lumabas. Yung kanyang ama pa ang lumabas at nakiusap sa kanya. Pinag-uusapan pa siya ng kanyang ama. So, makikita nyo kung anong klase ugali meron itong pangalan na anak nito, di po ba? Kung kayo po ay merong anak na gano'n, ano po magiging reaction po ninyo? Na yung anak mo ay susuyuin mo pa. Sabi ng ibang mga anak, mahirap na daw magpalaki ng mga magulang ngayon. Parang baliktad na po, di po ba? So yung ama ang lumabas at nakiusap sa kanya. Pero ang sagot niya sa kanyang ama, "This many years I have been serving you. I never transgressed your commandment at any time, and yet you never gave me a young goat that I might make merry with my friends. Hindi mo pala ako binigyan kahit na isang bisirong kambing
upang ako ay makipagdiwang kasama po ng aking mga kaibigan. But as soon as the son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him, and he said to him, Son, you are always with me, and all that I have is yours. It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead, and is alive again, and was lost, and is found. Yung pong kapaitan ng panganay na anak ay sumasalamin ng lack of understanding of the grace of the Father. Hindi po niya masyadong maunawaan yung grasya ng kanilang ama na pinapakita doon sa punsong kapatid. Pero sa kabila noon, the Father lovingly appeals to him to share in the joy. Sabi po sa Matthew 5:23-24, makipag-reconcile po tayo sa ating pong kapatid. Makipag-reconcile po tayo sa ating kapamilya. Makipag-reconcile po tayo sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan. Sabi po sa Matthew 5:23-24, Therefore, if you bring your gift to the altar and then remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Kung tayo po ay mag-aalay sa Panginoon at may naalala ka na merong kapatid na merong something na laban sa iyo, iwanan mo muna yung handog mo. Makipagkasundo ka muna sa Kanya. Saka mo ihandog ang iyong alay sa Panginoon. Again, in Ephesians 4:32, ang sabi po dito, Ephesians 4:32, Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Kinakailangan po na mga Kristiyano ay mabait. Alam ko po mga mabait naman po tayo dito. Pero po ba dito nangangagat? Wala naman. Lahat po tayo mabait. Di po ba? So, kasi po yung mga lagi nakalabas yung ngipin, po yan, mga Doberman po yan. Wala naman po Kristiyanong Doberman. At tayo po ay tender-hearted naman po tayo. Taas po lahat ng mga Kristiyano, pusong mamon. Tender-hearted eh. Malambot ang puso. Sensitive. Kaya lang sa katagalan, yung pusong mamon ay gintostado. Yan pong hirap dyan eh. Pag sa katagalan ng panahon. Ha? Kaya po, every time we hear the voice of God, we need to respond. Kasi, pag every time na inuudyokan ka, kinokonvict ka ng Holy Spirit, narinig mo yung voice niya, hindi mo sinusunod, magiging kayo yan eh. Kakayuhan pa yung puso namin. Hanggang sa hindi na po natin ma-recognize yung kanyang voice. We need to be kind to one another, tender-hearted. We need to forgive one another. Kasi lahat po tayo nagkakasala pa rin. Sino po na hindi na nagkakasala? Sabi po ng mentor ko, si Colonel Serra, sino dito ang hindi na nagkakasala? Pag meron nagtaas ng kamay, re-rebuking ko, papupuntahin ko sa impyerno. Kasi militar po yun eh, retired colonel eh. Talagang mabaksik po talaga. Pero may pag-ibig. Mahal na mahal po kami noon. Ang mga pastor na talagang kinupkup niya, yung mga pastor na mga prodigal pastors. Yung mga pastor, mga parang medyo nag-backslide na. May isang pastor nga doon, nagtayo na ng beer house eh. Hindi na nag-ministry. At nagnegosyo na ng beer house. Pero nakabalik naman sa ministry. Kasi yung po si Colonel Serra, kinuha na nga po ng Panginoon. Pero very strict siya, very disciplinarian, pero may pagmamahal. No. Kaya kinakalando po yung, sabi niya, hindi naman porque nagkasala yung pastor, may sugat na nga, tatadyakan mo pa. May sugat na nga, bubuhusan mo pa ng suka. O, dapat pag may sugat, gamutin. Pag gumaling, di ba sundalo sa labanan, pag nasugatan? Pag nasugatan ba, pinapatay na sa gera? Hindi. Pag nasugatan, diyan dala sa infirmary, di ba? Ginagamot. O pag magaling na ulit, sabat na ulit sa labanan. O ganun po.
We need to forgive one another. Even as God in Christ forgave you. Kasi kung hindi po tayo magpapatawad, hindi rin po patatawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan. Tumigil lang tayo magpatawad sa ating kapwa kapag tumigil na rin po ang Diyos sa pagpapatawad sa atin. And then Colossians 3:13, marami po mga verses na nagpapatunay na kailangan po na tayo ay magpatawad. Forgive as the Lord forgave you, bearing with one another, forgiving one another. Sa Biblia po kasi maraming one another eh. Love one another, serve one another, bear with another, bear with one another's burden, pray for one another, forgive one another. Marami po one another sa Biblia. Ibig sabihin po doon ay mutual. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Ano po ang application dito? We must reflect the heart of God. Alam po natin, sabi po ng Biblia, and hope does not disappoint us because the love of God has been poured out into our heart. Sa ating po puso, nandun na po yung pag-ibig ng Diyos. Kinakailangan pong mag-reflect sa ating buhay. Yung puso ng Diyos na tumatanggap, na nagmamahal. Sa pamagitan po ng pag-celebrate doon po sa repentance ng mga taong nagbabalik loob sa Kanya. At hindi po tayo mag-resent ng kanilang restoration. Kasi may mga tao po na parang naiinis sila kapag may mga taong nagbabalik loob sa Panginoon. Para gusto nila sila na lang ang lagi magkakasama. Kaya pag merong bago, parang nai-insecure sila kasi maaaring yung kanilang na-cultivate na samahan ay maaaring makompromise. So let us cultivate hearts of mercy. O tapos na po tayo. In conclusion, let's read the conclusion. The story of the prodigal son is the story of the Father's heart that's full of love, patience, grace, and mercy. Whether you are the wandering younger son or the resentful older son or somewhere in between. So ano pong hinihintay ng Ama? So the Father invites you to come home, share His joy, and experience His love. Kung sa mundong ito, hindi po tayo makaranas ng tunay na pag-ibig. Maranasan na po natin ang tunay na pag-ibig. Papinigyan po natin ang pagkakataon si Kristo na pumasok sa ating puso. His heart beats for you. Don't wait another day to return to Him or to extend His love to others. Sabi po sa James chapter 4 verse 8, draw near to God and He will draw near to you. Tayo po ang unang lumapit sa Diyos. Hinahanap po tayo ng Panginoon, pero hindi niya ipipilit ang kanyang sarili sa atin. Kinakailangan tayo po ang lumapit at tayo po magpasako sa Panginoon. Tayo po natin tumayo. Sino po nakakalam nung awit na alam mo yun ba? To get the touch from the Lord. Let's sing the song, To Get the Touch from the Lord is so real. Kasi po, nakalagay doon, if you draw nigh to Him, He will draw near to you. To get a touch from the Lord is so real. Touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. If you draw nigh to Him, He will draw nigh
to you to get a touch from the Lord is sorry. Ulitin po natin. To get a touch from the Lord is sorry. To get a touch from the Lord is sorry. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. To get a touch from the Lord is sorry. Hallelujah, hallelujah. Jesus is coming again. Hallelujah, hallelujah. Jesus is coming again. Masakit po sa Ama na payagan yung kanyang anak sa kanyang pong kahilingan. Pero ang Ama, matyaga naghintay sa pagbabalik ng kanyang Ama. At ang Ama ay naging maalam sa kanyang pagtanggap sa kanyang anak. At nakiusap pa siya sa panganay na anak para sila ay makipagkasundo sa kanyang kapatid na bunso. Sa oras na ito, narinig po natin